today gagawa tayo ng gravy na pang negosyo in 2 ways. Simulan na natin. Una nating gagawin ay ang Jollibee-inspired gravy. Kaya naman, gagawa muna tayo ng brown roux. So, dito sa aking sauce pot, maglalagay ako ng 2/3 cup ng all-purpose flour. So, ito toast muna natin yan hanggang sa maging brownish na ang kanyang color. Ayan. So, alam mo ba na ang kulay ng iyong gravy ay magdidepende dito sa iyong roux. So, kaya gagawa tayo ng brown roux. Pero hindi ko na ito masyadong yung super brown kasi baka pangit naman. No? Kaya, kapag medyo nag-golden brown na, lalagay naman natin dito yung 1/3 cup ng unsalted butter. So, pwede kang gumamit dito ng clarified butter. Pwede ka rin gumamit ng oil. Supposedly, half-half yan. Ibig sabihin, pag 2/3 cup ang iyong all-purpose flour, dapat 2/3 cup din ang iyong butter. Pero, since ako ayoko ng masyadong mabuttery na taste, kaya 1/3 cup lang. So, haluin lang natin ito hanggang sa mag-incorporate yung butter at mag-melt siya, tapos maghalo siya mismo dito sa ating flour. Kaya ito yung tinatawag na brown roux. Ayan. Ngayon naman, ihalo natin unti-unti yung ating 5 cups ng water. So, unti-unti lang para hindi tayo mahirapan kasi magbubuo-buo po ito. So, paglagay ng konti, halo hanggang sa mag-dissolve yung mga buo-buo. Siyempre, kailangan natin dito ng whisk. Mas mahirap kasing haluin kapag nilagay mo na lahat ng tubig mo dyan, yung 5 cups. So, dapat dito pa lang, paunti-unting water, ay nakahalo na natin siya. Pag nailagay na yung lahat ng water, nakita mo dito, smooth na, diba? Ngayon, maglalagay ako ng half nung beef cube. Kung ayaw mo maglagay ng beef cube at gusto mong gumawa ng beef stock, yun na yung gagawin mong water. Pero syempre, tayo nang nagnenegosyo, medyo hassle sa atin, lalo na pag wala naman tayong mga buto-buto dahil mahal din ang mga buto-buto, di ba? Kaya beef cube na lang, pero half lang. Tapos, ground black pepper. So, 1/4 teaspoon, kaya pinch, depende sa'yo. Ngayon, haluin lang natin ito, tapos isi-simmer lang natin ng mga 5 minutes. So, after 5 minutes, pag kumukulo na siya, dito pwede mo na siyang tikman o kaya timplahan ayon sa panlasa. Asin lang ang idadagdag ko dito. So, hindi naman tayo masyado maglalagay ng mga cubes pa. So, haluin lang. Ayan, depende sa'yo. Kapag okay na yung lasa para sa'yo, so, simmer mo lang siya ng konti, no? Para medyo mag-thicken lang ng konti yung kanyang sauce. Ayan. So, dapat ang consistency nito ay hindi masyadong malabnaw, hindi rin naman ganong kalapot. Kasi pag lumamig to, lalapot pa po ito. Kaya naman, okay na sa akin to. Ayan, o. Pwede na natin tanggalin sa apoy. Next naman natin na gagawin ay ang KFC-inspired gravy para mapa-unli-rice yung mga customer natin sa sarap. Ngayon, gagawa naman ako ng bland roux. So, 3/4 cup ng all-purpose flour. Ito toast ko rin siya, pero hindi kasing golden brown nung nauna nating ginawa. Parang mga medium or light brown lang ang kanyang color dapat. Ayan. So, ganito yung bland roux natin na tinatawag. Yung hindi masyadong dark yung kanyang color. Tapos, lalagyan ko siya ng 1/3 cup ng olive oil. Sabi ko nga kanina, di ba, pwedeng oil, pwedeng clarified butter, pero itong ginawa ko ngayon is olive oil para medyo healthy pa rin. So, haluin lang natin. Incorporate lang natin yan. Tapos, unti-unti, parang yung kanina nga rin, na unti-unti natin ilalagay yung 5 cups ng ating water. Tapos, dito isasama na natin yung ating ground black pepper. So, 1/4 teaspoon po yan. Tapos, yung 1 whole ng beef cube. At, pag nasamahin natin, 1 whole din ng ating chicken cube. So, halo lang natin or i-whisk natin ito hanggang sa mawala na yung kanyang lumps or buo-buo at maubusan natin yung water na hinanda natin para dito sa kanya. Kapag nahalo na natin yung remaining water, ayan, natunaw na rin yung mga cubes natin dito, pwede mo na siyang timplahan ayon sa iyong panlasa. So, tikman mo kung okay na sa'yo or kung hindi pa, dagdagan mo ng konting salt.
Ayan. Tapos, i-simmer muna natin ito ng mga 5 minutes. Ayan. So, after 5 minutes, ganito na rin ang kanyang consistency. Ayan. So, hindi ganun kalapot, hindi rin ganun kalabnaw. Sakto lang. Tatanggalin na rin natin siya sa apoy. Pwede tayong gumamit ng strainer para ma-strain yung mga buo-buo dyan na flour. At ito na ang ating dalawang gravy. Ayan. So, meron tayo ditong Jollibee-inspired gravy at syempre yung ating KFC-inspired gravy na perfect naman talaga sa ating party trays ng ating chicken. Yan, pwedeng pang handaan, di ba? Hindi mawawala ang chicken. Kaya naman, ito ang ating packaging. Ang suggestion ko is pwede dito sa salad cup. Yan. Maglalagay tayo dito ng, try natin muna maglagay ng ating Jollibee-inspired gravy. So, ito yung makakagawa ng 10 na salad cups, yung isang flavor. Tapos, dito naman sa isa is yung ating KFC-inspired gravy. Diba? So, wala silang pagpipilian pa. Pwedeng dalawang gravy ang ipagsama mo sa isang fried chicken tray. No? Ayan. Ay, at syempre, titikman ko to. Tuman tayo sa Jollibee. Kasi bida ang saya to eh. Bida rin ang sarap. Perfect talaga yung lasa nung pagka Jollibee-inspired niya, no? Syempre, dito naman sa ating KFC-inspired. Mapapa-Andy gravy ka talaga dito sa ating KFC-inspired gravy. Kaya naman para sa costing ng ating dalawang klase ng gravy, ang nagastos ko po dito ay 48 pesos lang. O kaya pagpalagay mo ng 50 pesos, depende kasi yan sa pagkakabili ng mga ingredients natin. Pero sobrang sulit dahil nga makagawa tayo dito ng tig-10 salad cups. Kung ito po yung gagamitin nyo, hindi ko sinama sa costing ang paglalagyan kasi pwede mong ilagay sa tub na round, diba? Yung mga ganon or ganito salad cup. So, ikaw na pong bahala dyan. Kaya naman, kung gusto mo pa ng pang-partner dito sa ating mga gravy na masarap na fried chicken, pwede mo namang i-check yung ating Chicken Joy inspired fried chicken dito o kaya i-click mo yung link sa description ng video na to. Like and share this video and of course, follow me on other social media platforms para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin.